Mga kwentong pinagsama-sama mula sa iba't ibang salaysay at pangyayaring hindi maipaliwanag. Mga kababalaghang mula sa dilim at misteryo. Mga salaysay na magpapabigat sa isip at damdamin. Makinig ng mabuti at huwag baliwalain ang mga kwentong ito. Ako si Miss Lara at ito ang mga Tagalog Horror Stories. Shoutout sa nag-comment sa last video natin. Para mapasalamatan ko kayo sa pagsuporta sa pagbago ng aking content mula impormasyon hanggang ngayon na tungkol sa horror stories na, magkakaroon tayo ng 100 giveaway sa 10 lucky subscribers pag naabot natin ang 2K subscribers. I-comment nyo sa baba ang hashtag Miss Lara para makasali kayo sa ating giveaway. Maraming salamat at sana magpatuloy ang inyong suporta. Bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin na hindi ito mga personal kong karanasan. Ang mga kwentong ito ay matagal nang umiikot sa internet na ikukwento ko sa paraang parang ako mismo ang nakaranas nito. Kaya mula rito, isipin ninyo na ako ang nasa kwento. Kung may isang bagay na nagpasikat sa channel ko, yun ang mga overnight challenge videos. Hindi ako gumagawa ng scripted na content o nagpapanggap na may multong nakikita para lang dumami ang views. Ang gusto ko talaga ay subukan mismo ang mga lugar na sinasabing nakakatakot o alamin kung may katotohanan ba ang mga kwento tungkol sa mga to. Bago ako gumawa ng content, lagi muna akong humihingi ng pahintulot sa may-ari ng lugar at sinisigurado kong wala akong maaabala. Kaya kahit maraming nagtatanong kung totoo ba ang mga napapanood sa channel ko, lagi kong sinasabi na kung may mangyari man, bonus na lang yun. Ang mahalaga sa akin ay may pakita kung ano talaga ang pakiramdam na magpalipas ng isang gabi sa mga lugar na iniiwasan ng karamihan. Ang una kong sinubukan ay ang mag-overnight sa isang lumang sementeryo sa probinsya. Marami ang nag-aabang sa upload na yon dahil halos lahat ng comments ng mga dati kong videos ay nagsasabing yun daw ang gawin kong susunod. Nagpaalam ako sa caretaker ilang araw bago ang schedule at pumayag naman siya. Basta, wag lang daw akong magulo at siguraduhin malinis ang iiwan kong pwesto. Bandang 11:00 ng gabi ako nagsimulang mag-record. Inilibot ko ang kamera sa buong lugar. Ipinakita ang matatandang lapida, ang maliliit na mausoleum, at ang kapilyang nasa gitna ng sementeryo. Aminado akong mabigat ang pakiramdam habang naglalakad ako roon. Ibang katahimikan ng sementeryo kapag gabi. Paminsan-minsan ay may naririnig kang aso sa malayo, may ihip ng hangin na biglang lalamig, at may mga dahong gumagalaw kahit halos wala namang puno sa paligid. Pero bukod doon, wala na akong naranasang kakaiba. Natulog ako doon hanggang mag-umaga. At natapos ang challenge ng walang kahit isang paranormal na pangyayari. Nang ma-upload ko ang video, marami ang natuwa pero marami rin nagsasabing mali daw ang napili kong lugar. Kinabukasan, nakipagkita ako sa mga kaibigan ko para kumain at ikwento ko mismo ang naging experience ko. Habang pinapanood nila ang ilang raw clips sa camera ko, may isa sa kanila ang natawa at sinabing, Kung gusto mo talaga subukan ang matinding overnight challenge, huwag sa sementeryo. napatingin ako sa kanya at tinanong ko kung saan naman. Simbahan. Napakunot noo ako. Akala ko, nagbibiro lang siya. Pero sabi niya, Seryoso ako. May patagal ng kasabihan na mas mabuting matulog ng mag-isa sa sementeryo kaysa matulog ng mag-isa sa simbahan. Hindi ko pa yun naririnig dati kaya tinanong ko kung bakit.
Hindi rin daw niya alam ang dahilan. Kwento lang daw yun na matatanda sa kanila. Ang sabi pa nga, mas maraming hindi may paliwanag na nangyayari sa loob ng simbahan kapag madaling araw kesa sa loob ng sementeryo. Hindi ako agad naniwala. Sa isip ko, kung wala nga nangyari sa sementeryo, bakit naman magkakaroon sa simbahan? Pero habang pauwi ako, hindi na naalis sa isip ko ang sinabi niyang yun. Pagdating ko sa bahay, agad akong nagsimulang mag-research. Naghanap ako ng mga lumang simbahan na pwedeng magpaalam para sa overnight filming. Ilang simbahan ang tinanggihan ako. Pero may isang lumang simbahan sa probinsya ang pumayag matapos kong ipaliwanag na vlog lang ang gagawin ko. Ang kondisyon lang nila ay wag akong pumasok sa mga restricted area at siguraduhin wala akong gagalawin sa loob. Dumating ang araw ng filming. Bandang 10:00 pa ng gabi ay naroon na ako para maihanda ang mga camera, ilaw, power banks at mga extra battery. Gusto kong kumpleto ang setup dahil ang plano ko ay mag-record mula 11:00 ng gabi hanggang 7:00 ng umaga nang walang patayan ng camera. May dala akong 2 action camera, isang pangunahing camera para sa vlog at isang maliit na tripod na ilalagay ko sa iba't ibang bahagi ng simbahan para may wide shots ako habang nag-edit. Eksaktong 11:00 ng gabi nang simulan ko ang intro. Tahimik na ang buong simbahan. Ipinakita ko muna ang altar, ang mahabang upuan, ang choir loft, ang malaking stained glass windows, at ang mahabang gitnang daanan papunta sa altar. Dahil iilan lang ang ilaw na nakabukas, may mga bahagi ng simbahan na natatakpan na ng dilim kahit nasa loob pa rin ako ng pangunahing sambahan. Noong unang 2 oras, wala namang nangyari. Nagkwento lang ako sa camera, naglibot sa loob, at sinubukang sagutin ang mga tanong ng subscribers ko tungkol sa challenge. Paminsan-minsan naman ay may naririnig akong langit-ngit ng kahoy at may hinang tunog mula sa bubong. Pero normal lang yon sa isang lumang gusali. Kahit ako, kampante pa noong mga oras na yon. Bandang 2:00 na madaling araw, habang nakaupo ako sa isa sa mga upuan at kinakausap ang camera, may narinig akong tila may humila sa isang kahoy na pew sa pinakadulong bahagi ng simbahan. Malinaw ang tunog. Parang may dahan-dahang umusog sa kahoy sa sementadong sahig. Agad kong inilawan ang direksyon na pinanggagalingan ng ingay pero wala akong nakita. Tinawanan ko pa yon sa vlog at sinabi kong baka lumiliit lang ang kahoy dahil malamig na ang panahon. Ilang minuto ang lumipas, may narinig na naman akong mababagal na yabag mula sa choir loft. 1, 2, 3, 4. Hindi nagmamadali ang naglalakad. Parang may umiikot lang sa itaas. Umakyat pa ako para tingnan. Pero pagdating ko doon, ay wala naman tao. Nang pababa na ulit ako sa hagdan, tsaka ko narinig ang parehong yabag. Pero ngayon, ay tila nanggagaling na mismo sa ibaba kung saan ako nanggaling. Doon na ako kinabahan. Habang lumilipas ang oras, pakiramdam ko ay hindi na ako nag-iisa. Sa tuwing lilingon ako, parang may mabilis na aninong dumadaan sa gilid ng paningin ko. Pero kapag tinututok ko ang camera, wala naman. Ilang beses din kusa na lang nawawala ang focus ng camera ko kahit malinaw naman ang ilaw na nasa harap ko. Inakala kong baka lang dahil sa luma na ang lens ko o nagkakaproblema lang ang autofocus. Pagsapit ng 3:00, hindi na ako mapakali.
Habang naglalakad ako sa gitna ng aisle, may napansin akong tila may taong nakaupo sa pinakadulong hanay ng mga upuan. Madilim ang bahaging yon kaya hindi ko agad makita ang mukha niya. Iniisip kong baka caretaker lang na tinitignan kung maayos pa ako. Tinawag ko siya pero hindi siya sumagot. Nang lumapit ako ng ilang hakbang lang, wala na siyang kinaupuan. Huminto ako. Hindi ko na matandaan kung narinig ko ba siyang tumayo o umalis. Basta ang alam ko lang, ilang segundo lang ang pagitan, wala na siya. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili kong baka pagod na lang ako. Pero 3:30, doon nagsimula ang hindi ko na maipaliwanag hanggang ngayon. Habang nagpo-vlog ako sa gitna ng simbahan, napansin kong hindi lang isa ang nakaupo sa mga upuan. Marami na sila. May nasa kaliwa, may nasa kanan, may matatanda, may mga batang tila tahimik lang na nakayuko. Hindi ko makita ang mga mukha nila dahil lahat sila ay nakaharap pababa. Nakatayo lang ako habang nakatutok ang kamera sa kanila. Akala ko may pumasok na grupo ng mga tao na hindi ko namamalayan. Pero habang nakatingin ako, isa-isa nilang inangat ang ulo nila. Wala akong makita ni isang muka. Madilim lang ang bahagi kung saan dapat naroon ang mga mata, ilong at bibig nila. Napaatras ako. Sa sandaling umatras ako, sabay-sabay silang tumayo. Hindi sila naglakad, hindi sila tumakbo. Pero bawat lingon ko sa iba't ibang direksyon, palapit sila ng palapit. Parang sa bawat segundong hindi ko sila tinitingnan, nababawasan ang distansya namin. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Hinawakan ko ang camera at nagsimula akong tumakbo papunta sa main entrance. Habang tumatakbo ako, malinaw kong naririnig ang sunod-sunod na yabag sa likod ko. Hindi ko alam kung ilan sila, pero sigurado akong hindi lang isa. Paminsan-minsan ay sumusulyap ako sa screen ng camera habang hawak ko ito. At doon ko mas lalong nakita ang mga aninong tila sumusunod sa akin sa gitna ng aisle. Pagdating ko sa malaking pintuan ng simbahan, halos hindi ko agad ito matulak sa sobrang taranta. Nang mabuksan ko ito, dali-dali akong lumabas at doon ko na tinapos ang vlog. Pinipilit kong ngumiti sa camera kahit halatang hinihingal ako. Sinabi kong yun ang pinaka nakakatakot na overnight challenge na nagawa ko at hindi ko sigurado kung uulitin ko pa ang ganong klaseng content. Kinabukasan, nagsimula na akong mag-edit ng footage. Habang pinapanood ko ang mga kuha mula sa iba't ibang camera, doon ko napansing mas marami palang nakunan kaysa sa mga nakita ko mismo noong gabing yun. Halos sa bawat kuha, may isang matangkad na lalaking nakasuot ng mahabang itim na damit na nakatayo sa iba't ibang bahagi ng simbahan. Minsan, nasa choir loft siya. Minsan, nasa likod ng altar. Minsan naman, ay nasa pinakadulo ng aisle. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya lumalapit. Basta nakatingin lang siya sa direksyon ko. Ang mas nakakatakot, hindi ko siya kahit minsan napansin habang naroon ako. Nang makarating ako sa huling clip, yung outro ko sa labas ng simbahan, napahinto ako. Ilang beses kong pinanood ang video dahil may kakaiba akong napansin. Habang nagsasalita ako sa camera, may mukha ng isang matangkad na lalaking nakasilid sa likod ng balikat ko.
kitang-kita siya sa footage. Nakatitig siya mismo sa kamera habang nakatayo ilang pulgada lang sa likod ko. Sigurado akong imposible yun dahil malinaw kong naalala na ako lang ang nasa harap ng simbahan nung ginagawa ko ang outro. Habang paulit-ulit kong pinapanood ang clip, bigla na lang may bumagsak na gamit sa kabilang bahagi ng kwarto ko. Napalingon ako. May isa akong ilaw na nakapatong sa estante ay nasa sahig na. At sa tabi mismo nito ay isang matangkad na lalaking nakaitim na nakatayo. Hindi ko makita ang mukha niya dahil tila natatakpan ito ng dilim kahit maliwanag ang ilaw sa kwarto. Hindi na ako nagdalawang isip. Iniwan ko ang computer ko, tumakbo ko palabas ng kwarto at dumiretso sa kwarto ng kuya ko. Kinatok ko ng paulit-ulit ang pinto hanggang sa pagbuksan niya ako. Doon ko na ikinuwento ang lahat na nangyari mula sa overnight challenge hanggang sa nakita ko habang nag-e-edit ng video. Kinabukasan, sabay kaming bumalik sa kwarto ko. Wala na ang lalaking nakita ko. Pero hanggang ngayon, hindi ko na ipinagpatuloy pa ang series kong Spend the Night. At ang video ng overnight challenge sa simbahan, hindi ko kailanman in-upload. Mahigit 5 taon akong naging miyembro ng choir sa isang lumang simbahan sa probinsya. Doon na rin ako halos lumaki dahil bata pa lang ako ay nagsisilbi na ako tuwing linggo at sa mga espesyal na okasyon tulad ng Pasko, Semana Santa at Piesta. Dahil doon, kabisado ko na ang halos bawat sulok ng simbahan. Ang choir loft sa ikalawang palapag ang naging parang pangalawa na naming tahanan. Doon kami nag-eensayo, nagkukwentuhan, at naghihintay bago magsimula ang misa. Kahit luma na ang simbahan at maraming bahagi nito ang puro kahoy na langit-ngit kapag tinatapakan, hindi naman ako kailanman natakot. Sa dami ng gabing inabot kami ng ensayo, nasanay na rin akong umakyat at bumaba doon kahit ako lang mag-isa. Isang Sabado ng gabi, naghahanda kami para sa isang mahalagang misa kinabukasan, kaya medyo humaba ang practice namin. Halos paulit-ulit naming inensayo ang bawat awit dahil gusto ng choir director na siguradong sabay-sabay ang bawat boses. Bandang 9:30 na kami natapos. Tulad ng nakasanayan, naglikpit muna kami ng mga hymn book, inayos ang mga upuan, tsaka sabay-sabay bumaba ng choir loft habang nagkukentuan tungkol sa mga plano namin pagkatapos ng misa kinabukasan. Paglabas namin ng simbahan, kukunin ko sana ang cellphone ko para i-message ang tatay ko na pauwi na kami at pwede niya na akong sunduin. Pagkapa ko sa bulsa ko, wala dun ang cellphone ko. Binuksan ko pa ang bag ko at isa-isang tinignan ang laman nito. Pero wala pa rin. Doon ko naalala na noong nagpapahinga kami sa kalagitnaan ng practice, inilapag ko pala ang cellphone ko sa upuan habang inaayos ko ang mga music sheet. Napailing na lang ako sa sarili ko. Napansin yon ng isa kong kaibigan at tinanong kung ano ang problema. Nang sabihin kong naiwan ko ang cellphone ko sa choir loft, agad niya akong sinabihan kinabukasan ko na lang daw kunin. Sabi pa niya, siguradong wala namang kukuha noon dahil sarado rin naman ang simbahan. May isa pa naming kaibigan ang nag-alok na samahan ako, pero tumanggi ako. Saglit lang naman yun, sabi ko. Alam ko naman kung saan ko naiwan, hintayin niyo na lang ako dito. Pumayag naman sila. Umupo muna sila sa mababang pader malapit sa parking area, habang ako naman ay mabilis na bumalik sa loob ng simbahan. Pagpasok ko,
mas ramdam ko na ang katahimikan kaysa kanina. Patay na ang halos lahat ng ilaw at tanging ang mga ilaw malapit sa altar at sa hagdan paakyat ng choir loft ang nakabukas. Habang umaakyat ako, ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng mga hakbang ko sa lumang kahoy ng hagdan. Pagdating ko sa choir loft, agad kong nakita ang cellphone ko. Nasa mismong upuang pinag-iwanan ko pa rin. Napabuntong hininga pa ako sa sobrang pag-aalala ko kanina. Kinuha ko ang cellphone ko, sinilip kung may tumawag o may message, tsaka inilagay ulit sa bulsa ko. Lilingon na sana ako para bumaba nang may narinig akong mahinang boses. May kumakanta. Huminto ako sa kinatatayuan ko. Noong una, inakala kong may isa pa sa mga kasama naming bumalik para may kunin din. Pamilyar ang himig ng kinakanta niya. Yun mismo ang huling awit na ilang beses naming inensayo bago matapos ang practice. Napatingin ako sa pinanggagalingan ng boses. Sa kabilang dulo ng choir loft ay may isang babaeng nakatayo. Nakatilikod siya sa akin at nakaharap sa altar. Mahaba ang buhok niyang nakalaylay hanggang likod at ang suot niyang choir robe ay hindi katulad ng ginagamit namin. Mas mahaba pa ito at tila luma na ang tela. Parang mga nakikita ko lang sa mga lumang litrato ng simbahan. Hindi pa rin ako natatakot noong mga sandaling yun. Ang nasa isip ko lang, baka isa siyang choir member na hindi ko agad nakilala dahil madilim. Kaya mahina ko siyang tinawag. Hello? Hindi siya sumagot. Patuloy lang siya sa pagkanta. Napakatahimik ng buong simbahan, kaya malinaw na malinaw kong naririnig ang bawat salita ng awit. Habang nakikinig ako, napansin kong parang kakaiba ang dating ng boses niya. Maganda itong pakinggan, pero may lungkot na hindi ko may paliwanag. Parang hindi yun ang awit na kinakanta sa ensayo. Parang may hinahanap o may hinihintay. Ilang segundo ang lumipas bago siya tuluyang tumigil. Unti-unti siyang humarap sa akin. Sobrang putla ng mukha niya. Mahaba ang buhok niyang nakalaylay sa magkabilang balikat at halos matakpan ang isang bahagi ng mukha niya. Hindi ko maaninag ng maayos ang mga mata niya dahil sa dilim. Pero ramdam kong diretso siyang nakatingin sa akin. Akala ko magsasalita siya o magtatanong kung bakit bumalik pa ako. Pero wala ko narinig. Ilang segundo kaming hindi gumagalaw. Hanggang sa unti-unti siyang ngumiti. Hindi yun yung tipikal ng ngiting nakakatakot na napapanood lang sa pelikula. Isa yung banayad na ngiti. Pero habang mas tumatagal ko siyang tinitignan, pakiramdam ko ay may mali. Para bang hindi siya masaya. Para bang natutuwa lang siya dahil nakita ko siya. Kasabay nun, nagsimula ulit siyang kumanta. Ang mas lalong nagpanginig sa akin, malinaw kong nakikita na hindi man lang gumagalaw ang mga labi niya. Pero ang boses ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa buong choir loft. Doon na ako tuluyang natakot. Hindi na ako nag-isip pa. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone ko at mabilis na tumakbo pababa ng hagdan. Halos madapa pa nga ako sa pagmamadali. Hindi na ako lumingon kahit isang beses. Ang nasa isip ko lang ay makalabas ng simbahan sa lalong madaling panahon. Paglabas ko, agad ako nilapitan ng mga kaibigan ko. Nakuha mo ba? Tumangulang ako. Napansin nilang hinihingal ako at halos hindi makapagsalita. Bakit? Ano nangyari?
Hindi ko agad sila sinagot. Paulit-ulit lang ako lumilingon sa bukas na pinto ng simbahan. Pakiramdam ko kasi anumang oras ay may ilalabas mula doon. Pagkaraan ng ilang segundo, ang nasabi ko lang, umalis na tayo. Hindi na sila nagtanong pa. Sumakay na kami sa sasakyan at saka ko lang naikwento ang lahat habang nasa biyahe. Tahimik silang nakinig. May ilan sa kanila ang nagsabing baka namalikmata lang ako dahil pagod na kami at madilim sa loob ng simbahan. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili kong baka tama nga sila. Pero hanggang sa makauwi ako, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang babaeng nakita ko. Kinabukasan, pagkatapos ng misa, nilapitan ko ang choir director at kinuwento ko ang buong nangyari. Inaasahan kong pagtatawanan lang niya ako o sasabing pagod lang ako nung gabing yun. Pero, natahimik siya ng ilang sandali bago siya napabuntong hininga. Sinabi niyang hindi siya naniniwala sa multo at wala rin siyang maipapaliwanag tungkol sa mga ganong kwento. Pero may isang bilin daw na ipinasa sa kanya ng dating choir director noong siya pa ang bagong miyembro. Huwag na huwag kayong babalik sa choir loft kapag tapos na ang ensayo. Tinanong ko kung bakit ganun ang bilin. Umiling lang siya. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Hindi yun ipinaliwanag sa akin. Ang sabi lang ng dating choir director, ipagpatuloy ko raw ang paalalang yun sa lahat ng bagong miyembro. Hindi ko kailangang paniwalaan, pero mas mabuti nang sundin para na rin sa ikabubuti ng lahat. Hindi na ako nagtanong pa. Simula nun, bago pa man kami bumaba ng choir loft, 3 o 4 na beses kong chinecheck kung dala ko ba ang cellphone ko, pitaka at bag ko. Dahil kung may maiwan man ulit akong gamit sa itaas, mas pipiliin ko nang balikan na lang yon kinabukasan kesa umakyat muli doon ng mag-isa. Noong high school ako, halos linggo-linggo akong nagsisimba. Hindi naman ako pinipilit ng mga magulang ko. Sarili ko talaga yung desisyon dahil nag-enjoy ako sa youth ministry ng simbahan. Doon ako nakabuo ng maraming kaibigan at halos lahat ng weekends ay may youth activities, Bible studies, games, o simpleng tambayan lang pagkatapos ng service. Noong mga panahong yun, may bagong senior pastor na dumating sa simbahan. Kasama niya lumipat ang buong pamilya niya. Kabilang ang anak niyang halos kaedad ko lang. Dahil pareho kaming active sa youth group, hindi nagtagal ay naging magkaibigan din kami. Madalas kaming magkasama sa mga church events at tumutulong kapag may kailangan ayusin sa youth room. Isang Biyernes ng gabi, napag-usapan naming 3 ng isa pa naming kaibigan na lagyan ng kaunting decoration ang youth room para mas maging maayos tignan bago ang susunod na youth gathering. Dahil walang klase kinabukasan at may access naman ang anak ng pastor sa buong gusali, naisip naming gawin na lang yun sa gabi para wala ng ibang tao at hindi kami makaabala. Bandang 10:30, nakarating kami sa simbahan. Tahimik na ang buong paligid. Malaki ang gusali ng simbahan. 3 palapag ito at may sarili ring gym sa loob. Ang youth room ay nasa 2nd palapag. Parang loft na nakatanaw sa gym. May malalaking pintuan itong nakaharap sa loob ng gym na pwedeng buksan kung may event o kaya para makita ang buong court mula sa taas. Dahil gabi na at ayaw naming isipin ng mga tao na may activity pa sa loob, iilan lang ang ilaw na binuksan namin. Sa youth room lang halos may ilaw habang ang ibang bahagi ng gusali ay mandilim na. Hindi naman kami nag-aalala dahil
alam namin kami lang ang nasa loob. Kapag may ibang taong papasok, siguradong maririnig namin dahil kailangan munang i-unlock ang main entrance at i-deactivate ang alarm system ng gusali. Nagsimula kaming magdikit ng posters, mag-ayos ng mga upuan, at magsabit ng ilang decorations sa dingding. Habang nagtatrabaho kami, nagtatawanan lang kami at nagkukwentuhan. Paminsan-minsan ay tumutugtog pa ng music mula sa cellphone ng isa naming kasama. Halos 20 minutes na kaming abala nang bigla kaming natahimik. May narinig kaming tunog mula sa gym. Noong una, mahina lang. Parang may isang basketball na tumalbog sa sahig. Napatingin kaming tatlo sa isa't isa. Inisipan namin na baka may kung anong gamit lang na nahulog. Pero ilang segundo lang ang lumipas, dumami ang tunog. Hindi lang isa. Parang sabay-sabay na tumatalbog ang maraming basketball sa loob ng gym. Malinaw na malinaw ang tunog. Paulit-ulit. Mabilis. Parang may grupo ng mga taong nagdidribble ng bola sa iba't ibang bahagi ng court. Wala ni isa sa amin ang nagsalita. Lahat kami nakatingin lang sa pintuan ng youth room. Sa isip-isip ko, imposible yun. Alam namin kami lang ang nasa gusali. Kung may pumasok mang ibang tao, dapat narinig namin ang pagbukas ng main entrance at ang alarm system bago sila makarating sa gym. Pero wala kaming narinig na kahit ano. Ang basketball lang. Patuloy ang walang tigil na pagtalbog. Makalipas ang ilang segundo, nagsimula na kaming kabahan. Nagdesisyon ang isa naming kaibigan na tumakbo palabas para ilapit ang sasakyan sa mismong entrance ng simbahan para mabilis kaming makaalis. Habang siya ay pababa ng hagdan, kaming dalawa naman ang nagmamadaling ipunin ang mga gamit namin. Hindi na namin inisip ayusin pa ang dekorasyon. Basta ang gusto na lang namin ay makaalis agad. Habang pababa ako ng hagdan, naririnig ko pa rin ang sunod-sunod na pagtalbog ng mga bola. Pakiramdam ko ay nanggagaling talaga ito sa gitna ng gym. Hindi ko na sinubukang silipin pa kung may tao doon. Hindi ko rin naman gustong malaman. Ang nasa isip ko lang noon ay makalabas ng gusali. Habang pababa kami, bigla na lang, isa-isang humina ang tunog. Hindi ito biglang tumigil. Parang totoong basketball na pinabayaan mo lang tumalbog hanggang unti-unti itong mawalan ng lakas. Tumalbog ulit, mas mahina. Hanggang sa tuluyan ng tumahimik ang buong gym. Mas lalo yung nakapagpakaba sa amin. Kung may tao nga roon, bakit bigla na lang nawala ang lahat ng ingay? At kung wala namang tao, ano ang naririnig namin kanina? Hindi na namin yun inalam. Paglabas namin ng simbahan, mabilis kaming sumakay sa sasakyan at umalis. Habang papalayo kami, wala ni isa sa amin ang nagsasalita. Ilang minuto rin ang lumipas bago namin napag-usapan ang nangyari. At pareho-pareho kaming nagkumpirmang iisa lang ang narinig namin. Mula noon, tumulong pa rin kami sa mga gawain sa simbahan. Pero sinusuguro namin na ginagawa na lang namin yon sa oras ng maraming tao. Hindi na kami muling bumalik sa loob ng simbahan ng ganong kalalim ang gabi. Hanggang ngayon, kapag naalala ko ang gabing yon, malinaw pa rin sa isip ko ang tunog ng 12-12 basketball na sabay-sabay na tumalbog sa isang gym.
kahit alam naman naming walang kahit isang tao sa loob. Mahigit isang siglo na ang simbahang pinagsisilbihan namin. Itinayo pa ito noong 1875 kaya isa na talaga ito sa mga pinakamatandang gusali sa lugar namin. Dahil sa edad nito, hindi na rin nakakapagtaka na marami itong lumang bahagi na nanatiling halos hindi nagbabago sa loob ng napakaraming taon. Makakapal ang mga pader. Gawa sa lumang kahoy ang karamihan sa mga kisame at sahig. At kapag tahimik ang paligid, rinig na rinig mo ang bawat langit-ngit ng kahoy sa bawat paglakad. Malaki ang simbahan at may 3 palapag. Karamihan ng mga miyembro ay hanggang ground floor lang ang napupuntahan tuwing may misa o pagtitipon. Pero ang 3 palapag ang madalas kong puntahan dahil naroon ang sanctuary, mga opisina, choir room, at iba pang silid na ginagamit para sa iba't ibang church activities. Katabi mismo ng sanctuary, ang isang meeting room na tinatawag naming GPR room. Doon naghihintay ang choir bago magsimula ang service. Doon din ginaganap ang mga meeting ng iba't ibang ministry at kung minsan ay doon din kami nagsasalo-salo pagkatapos ng mga espesyal na okasyon. Sa dami ng taong gumagamit sa silid na yon, normal lang sanang isipin na wala namang kakaiba doon. Pero sa lahat ng bahagi ng simbahan, yun ang lugar na pinakamaraming hindi maipaliwanag na nangyayari. Ang nanay ko ang isa sa mga naglilinis ng simbahan. Kaya madalas akong sumasama sa kanya para tumulong. Dahil weekdays kaming kadalasan naroon, bihira ang tao sa loob ng gusali. May pagkakataon pang kaming 2 lang ang nasa buong 3 palapag, habang ang ibang staff ay nasa mga opisina sa ibaba. Doon nagsimula ang mga karanasang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mahanapan ng paliwanag. Ang una kong naranasan ay sa GPR room mismo. Noong una, akala ko ay nagkataon lang. Mag-isa ako nag-aayos ng mga upuan habang ang nanay ko ay nasa kabilang bahagi ng palapag. Tahimik ang buong lugar at wala akong naririnig kundi ang mga tunog ng ventilador. Habang may inaabot akong gamit, bigla ako nakarinig ng mahinang bulong sa mismong tabi ng kanang tenga ko. Hindi ito tunog na nanggagaling sa malayo. Para talagang may taong yumuko at nagsalita ng sobrang lapit sa akin. Napapitlag ako at agad akong napalingon. Pero wala namang tao. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Parang may binabanggit siyang tanong. Pero malabo ang mga salita. Na parang naririnig mo lang ang isang taong nagsasalita sa kabilang silid. Ang malinaw lang ay boses ito ng isang matandang lalaki at ang tono niya ay hindi galit. Mas parang nalilito siya o may gusto lang na itanong. Pinilit kong wag isipin yon at nagpatuloy ako sa ginagawa ko. Pagkaraan ng halos 1 minuto, narinig ko na naman ang parehong bulong. Mas malapit pa kaysa kanina. Parehong boses, parehong hindi ko maintindihan. Doon ko lang nasabi ng mahina, "Pasensya na po, hindi ko po kayo maintindihan." Pagkasabi ko noon, tumahimik na ulit ang buong silid. Noong una, hindi ko kinuwento kahit kanino. Dahil baka isipin lang nila na pagod lang ako o nagkamali lang ako ng dinig. Pero makalipas ng ilang araw, habang naglilinis kami, ang nanay ko mismo ang nagtanong kung may naririnig ba akong bumubulong sa GPR room. Doon ko nalaman na ilang beses na rin pala niyang naranasan yun.
Pati kapatid ko, nakaranas din ng kaparehong bagay. Hanggang ngayon, 4 na beses ko nang narinig ang parehong boses at sa lahat ng pagkakataon, nangyari yon kapag mag-isa lang ako sa silid. May isa pang karanasan na ako lang ang nakaranas. Noon, may 2 lumang upuang kahoy na may berdeng upholstery na nakalagay sa likod mismo ng altar. Matagal na silang naroon at bahagi na sila ng itsura ng sanctuary. Nang sumailalim sa renovation ang altar, inilipat ang 2 upuan na yon sa isang sulok ng sanctuary. Madalas ako mag-practice ng choir kapag walang tao. Kaya ilang beses kong napansin na parang may 2 babaeng nag-uusap sa bahaging yun. Hindi malinaw ang mga salita nila. Pero malinaw na 2 magkaibang boses ang naririnig ko. May tatawa ang isa, pagkatapos ay may magsasalita. Hihinto, sasagot naman ang isa. Parang normal na magkaibigan lang na nagkukwentuhan. Minsan, inaabot pa ng ilang minuto ang usapan nila. Sa tuwing pupuntahan ko ang direksyon ng mga boses, bigla na lang tatahimik ang buong sanctuary. Wala akong makikitang tao. Hindi ko na rin yun masyadong naranasan matapos may benta ang 2 lumang upuan na ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung may connection ba yun o nagkataon lang. Pero sa lahat ng karanasan ko sa simbahang yon, may isa na hindi ko malilimutan. May isang batang babae. Kung babasehan ko siya sa itsura niya, mukhang wala pa siyang 8 taong gulang. Hindi ko siya madalas makita. Pero kapag nagpapakita siya, sobrang linaw niya kumpara sa iba kong naranasan. Nakasuot siya ng puting bestida na mukhang uso pa noong huling bahagi ng 1800s o unang bahagi ng 1900s. Kulot ang buhok niya. Parang mga lumang litrato ng mga batang babae noon. Ang kakaiba lang, hindi siya makulay tulad ng totoong tao. Para siyang nasa isang lumang black and white na pelikula. Kumpleto ang detalye ng katawan niya. Pero kulay abo ang kabuuan niya. Madalas sabihin ng nanay ko na may naririnig siyang mahinang hagikik sa bandang likuran ng sanctuary. Isang beses naman, may mabilis siyang nakitang tila laylayan ng puting bestida na tumakbo sa likod ng mga upuan. Hindi niya nakita ang buong bata, pero sigurado siyang may dumaan. Noong una, hindi ko yun pinansin. Hanggang sa isang gabi. Mag-isa akong nasa GPR room at nagpa-practice ng pyesa para sa choir. May tumutugtog ng piano sa sanctuary habang inuulit-ulit ko ang bahagi ng kanta ko. Tahimik ang buong palapag at tanging musika lang ang maririnig. Habang nakaupo ako, may napansin akong kilos sa may pintuan na papunta sa hallway. Pagtingala ko, nakita ko ang batang babae. Hindi siya nakatingin sa akin. Masaya lang siyang umiikot habang bahagyang nakataas ang magkabilang gilid ng bestida niya para hindi niya matapakan. Sa bawat ikot niya, lumulutang ang laylayan ng damit niya dahil sa hangin. Kitang-kita ko ang saya sa mukha niya. Para lang siyang batang walang iniintinding problema na nagsasayaw lang habang sinasabayan ang tugtog ng piano. Hindi ako natakot. Sa totoo lang, ilang segundo rin ako nakatingin lang sa kanya. Napangiti pa nga ako dahil napaka-natural lang ng kilos niya. Para lang talaga siyang batang naglalaro. Habang patuloy siyang umiikot, bigla siyang huminto at tumingin sa direksyon ko. Dagdag po ang mga mata namin. Parang tsaka lang niya napansin
na may nanonood pala sa kanya. At sa mismong sandaling yun, nakurap lang ako. Pagdilat ko, wala na siya. Wala ng batang nakatayo sa hallway. Tahimik na ulit ang buong palapag. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang mga naranasan ko sa lumang simbahang yun. Posible bang bunga lang yun ng imahinasyon dahil sa edad ng gusali at sa katahimikan ng lugar? Posible rin naman. Pero ang mahirap ipaliwanag ay kung bakit hindi lang ako ang nakaranas ng ilang na mga pangyayaring yun. Hanggang ngayon, active pa rin ang simbahan at marami pa rin taong pumupunta doon araw-araw. Wala naman akong narinig na may nananakit o may masamang nangyari sa kahit na sino. Pero sa tuwing tumutulong akong maglinis at napapadpad ako sa ikatlong palapag ng mag-isa, hindi ko pa rin maiwasang mapalingon paminsan-minsan. Baka sakaling marinig ko na naman ang mahinang bulong sa tabi ng tenga ko o baka makita ko ulit ang batang masayang umiikot habang sumasabay sa tugtog ng lumang piano. Nangyari ito ilang taon na ang nakalipas, noong mga bata pa kami. Hanggang ngayon, kapag nakikita-kita kaming magkakaibigan, ito pa rin ang isa sa mga karanasang paulit-ulit namin na pag-uusapan. Dahil kahit anong pilit naming hanapan ng normal na paliwanag, wala pa rin kaming maibigay. Noong panahon na yun, nagtatrabaho ang nanay ko sa isang lumang simbahan. Kasama rin niyang magtrabaho noon ang mga magulang ng ilang mga kaibigan ko. Kaya halos sabay-sabay kaming dinadala sa simbahan tuwing walang mag-aalaga sa amin sa bahay. Dahil madalas kaming naroon, kabisado na namin halos bawat sulok ng lugar. Malaki ang simbahan. Bukod sa mismong pangunahing sambahan, may mga opisina, storage rooms, conference rooms, at iba't ibang pasilyong bihirang puntahan ng mga tao. Habang abala ang mga magulang namin sa trabaho, kami naman ang bahalang maghanap ng mapaglilibangan. Minsan, naglalaro kami ng taguan, minsan, habulan, at kung minsan naman ay nag-e-explore ng mga bahagi ng simbahan na hindi pa namin napapasok. May isang bahagi ng gusali sa pinakadulo ng likuran na halos walang tao. Doon madalas nakatambak ang mga lumang gamit at bihirang may dumaan maliban na lang kung may kukunin sa storage. Dahil tahimik ang lugar, doon kami madalas maglaro dahil walang sumisita kahit maingay kami. Isang hapon, habang naghahabulan kami sa likurang bahagi ng simbahan, may isa sa mga kaibigan ko ang may napansin na lumang hagdan sa bandang kaliwa ng malaking storage area. Ilang beses na rin namin yung nadadaanan, pero hindi namin kailanman sinubukang bumaba doon. Ang alam lang namin, palaging sinasabi ng mga magulang namin na wag kaming pupunta sa ibaba. Wala naman silang paliwanag kung bakit. Lagi lang nila sinasabing delikado doon at wag kaming bababa. Noong una, sinusunod namin ang bilin nila. Pero habang tumatagal, lalo lang kaming naku-curious. Ano ba talaga ang nasa baba? Bodega lang ba? Lumang opisina? O baka basement lang talaga ng simbahan? Noong araw na yon, wala kaming ibang ginagawa kaya nagsimula kaming mag-usap-usap kung susubukan ba naming bumaba. May ilan sa amin ang nag-aalinlangan. Ako mismo, ayoko sana. Pero yung isa naming kaibigan, paulit-ulit kaming hinihikayat. Sabi niya, sandali lang naman daw kami titingin at wala namang makakaalam. Sa huli, nagpatalo rin kami sa curiosity namin. Dahan-dahan kaming bumaba sa hagdan. Habang pababa kami,
ramdam kong unti-unting lumalamig ang paligid. Hindi naman sobrang lamig, pero iba ang pakiramdam kumpara sa taas. Pagdating namin sa pinakailalim, doon namin napagtanto kung gaano kalaki ang basement. Hindi pala yun parehong storage room. Parang maze ang buong lugar. Napakaraming makikitig na pasilyo na magkakadugtong. Sa magkabilang gilid ay puro pintuan ng maliliit na kwarto. Hindi namin alam kung ano ang laman ng mga yon dahil karamihan ay sarado. Dahil sobrang sikip ng mga pasilyo, wala kaming choice kundi maglakad ng paisa-isa. Nasa unahan ang kaibigan naming pinaka-curious. Ako ang pangalawa. Tahimik lang kaming naglalakad habang tumitingin sa bawat pintuan na nadadaanan namin. Wala kaming marinig kundi ang tunog ng mga paa namin at ang mahinang ugong ng bentilasyon sa kisame. Pagkatapos naming makaliko sa 2 o 3 pasilyo, bigla kaming nakarinig ng isang malakas na kalabog. Parang may mabigat na bagay na nahulog sa isa sa mga kwarto. Napahinto kaming lahat. Pagkatapos ng kalabog, biglang nanahimik ang buong lugar. Wala na kaming narinig. May isa sa aming nagsabi na baka daga lang o baka may gamit na nahulog. Posible naman talaga yon dahil luma ang basement. Pero kahit ganun, hindi nawala ang kaba naming lahat. Ang mas nakakailang isipin ay iisa lang ang hagdang dinaanan namin papasok. Kung may tao man sa basement, dapat nakita namin siya. Nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad kahit mabagal na ang mga hakbang namin. Pagliko namin sa isa pang pasilyo, may isang matandang babae ang biglang lumabas mula sa kabilang kanto. Napahinto kaming lahat. Maputi na ang buhok niya at nakasuot siya ng simpleng kulay abong damit. Hindi ko matandaan ang buong detalye ng suot niya dahil sa sobrang gulat ko. Ang malinaw kong naaalala ay ang mukha niya. Nakatitig siya sa amin. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang ngumiti. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya kumaway. Nakatayo lang siya roon habang nakangiti. Hindi ko may paliwanag kung bakit, pero iba ang pakiramdam ng ngiti niya. Hindi yun mukhang masayang ngiti. Parang nakatitig lang siya sa amin na parang matagal na niya kaming hinihintay. Ilang segundo kaming walang gumalaw. Pagkatapos nun, sabay-sabay kaming nagtakbuhan. Dahil makitid ang pasilyo, hindi kami makasingit sa isa't isa. Halos nagtutulungan kami para lang makaalis. Ilang beses pa kaming muntik matisod dahil naguunahan kaming makarating sa hagdanan. Paulit-ulit kong tinulak ang kaibigan kong nasa harapan ko habang sinasabing bilisan niya. Pakiramdam ko noon ay sobrang bagal ng bawat segundo. Pag-akyat namin sa hagdan, hindi na kami tumigil. Diretso kaming tumakbo hanggang sa makarating sa lugar kung saan naroon ang ibang tao. Noong medyo kumalma na kami, tsaka lang kami naglakas loob na lumingon pabalik sa hagdan. Wala ng tao. Wala na ang matandang babae. Hindi rin namin narinig na may umaakyat o bumababa. Noong una, inisip namin baka empleyado lang siya ng simbahan na nagkataong nasa basement. Pero habang pinag-uusapan namin ang nangyari, may sinabi ang kaibigan naming nasa unahan na lalong nagpakaba sa amin. Habang tumatakbo raw kami palabas, isang beses siyang napalingon. Ayon sa kanya, nandun pa rin daw ang matandang babae. Hindi raw ito tumatakbo.
hindi rin nagmamadali. Dahan-dahan lang daw itong naglalakad sa likod namin habang nakatingin sa amin at nakangiti pa rin. May isa pa raw siyang napansin na hindi namin nakita. Sa likod ng matandang babae, may isang pinto. Hindi niya alam kung saan yun papunta dahil hindi na siya nagtagal pa sa pagtingin. Sa sobrang takot daw niya, agad na siyang humarap ulit at tumakbo. Hindi namin alam kung sino ang babaeng yun. Hindi rin namin sinabi sa mga magulang namin ang nangyari. Dahil alam naming mapapagalitan lang kami. Dahil sinuway namin ang mga bilang nila na huwag bumaba sa basement. Hindi na rin kami muling nagtangkang bumalik doon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung empleyado lang ba talaga siya sa simbahan o may ibang paliwanag sa nakita namin. Basta ang alam ko lang, simula nung araw na yon, tuwing pumupunta kami sa simbahan, wala ni isa na sa amin ang nagkaroon pa ng lakas na loob na lumapit sa hagdang yon.